Makinig sa payo ni Coach. At makakausap natin ang live via Zoom, 30-year-old employee na business owner from Santa Mesa, Manila, Ricel Sariola. Hi Ricel, good morning. Hello Sir Chinky, good morning po. Magandang umaga po. Mabuhay ka kapatid. Salamat Sir. Anong negosyo? Sir, bali meron akong clothing line. Brand owner ako ng Bless Manila Clothing po. Wow, matagal na yan? I think Sir, 5 years na rin. Since 2020. Pandemic po siya nag-start Sir. Galing. O, sige, anong maitutulong ko sa'yo? Sige, go, shoot na. Okay Sir. Sir, bali may question lang din po ako no. Since nandito na rin ako, nabigyan ako ng chance na makausap yung mentor na katulad niyo po. Bali, gusto ko lang din Sir take yung opportunity na to para malaman lang din Sir sa inyo na yung Sir, magkano po ba yung tamang pricing sa mga kapag nagbebenta ka ng damit? For example Sir, ang costing ko po is 300, tapos ibebenta ko siya Sir ng 400. Enough na ba yun Sir, or dapat mas mataas ang percentage ng tubo Sir? Parang ganun. Ang una kailangan natin walaman, Ricel, no? Before we start yung any business, you start with the target market. Sino bang target market mo? Is it the masa, middle class, or syempre yung medyo may kaya? Yan yung pinakauna. Kasi based on the target market, doon ka maghahanap ng produkto. Kasi yun nga minsan nangyayari, yung pabaliktad ba? Naghanap ka ng produkto muna, tapos tsaka mo ibebenta. Kunyari, naghahanap ka ng honestly, kung produkto mo 300 pero target mo masa, 'di ba? Cost pa lang hindi na talagang papasok eh. Hindi naman kakayanin ng masa mga 400 o 500 pesos na damit. Tama o mali? Kaya nga, so right from the start, alamin mo kung sino target market mo with your price point, no? With your price point na cost mo lang ay 300, ang ano mo na, middle class pataas ka na, 'di ba? And then number 2, pag pinag-usapan naman po natin yung patong, 'di ba? So ngayon pepeg ka ngayon, yung check mo yung yung competition mo. 'Di ba? At least may competition ka eh. 'Di ba? Okay. Based on your competition, check mo rin kung anong price point nila. 'Di ba? And then, syempre, hindi mo kokopyahin at sabihin mo ay bababaan ko. As a matter of fact, at the end of the day, it's not always about the price. It's all about the value. About the value, the brand, 'di ba? Na binibigay mo. Kaya nga may mga, 'di ba, alam mo naman yung mga t-shirt na branded, 'di ba? Na pagkataas-taas ng presyo, 1,000 or 10,000, 'di ba? Nabibili rin 'yun. Kaya nga depende talaga kung ano yung target market mo. And kung reality, ang profit margin dapat yan 50% to 100% based on your cost. Okay, sir. So kung ang pinag-usapan natin 300, ang binibenta mo minimum 450 to 600 pesos. Yan yung dapat na tamang price point. Okay, sir. Sige po. Next question. Sige, sir. Sir, next question ko po. Kasi sir, everyday meron akong ginogol na, kumbaga parang quota siya na maibenta ko or mai-release ko. So, may mga times din kasi sir na hindi ko nare-reach yung quota, then may times na minsan zero talaga. Yeah. So, ano ba sir yung magandang diskarte para hindi ako ma-zero sales per day? Saan ka nagbebenta? Ano yung avenue mo in terms of distribution? Ano sir, ang platform ko po ay Sockmed lang sir. Facebook, IG, ganun sir. Okay. Since ikaw, ang focus mo ngayon ay online, subukan mo rin online. Kaya nga, subukan mo rin mag-offline. Offline. When say offline, yung parang person to person, 'di ba? Or if not naman, maghanap ka ng mga shop na pwede kang mag-consign. Kaya nga yung price point mo, hindi po pwede yun at 400 pesos kung 100 pesos na ang profit margin mo. Yes, sir. Dahil kasi kung magbibigay ka, like for example, mag 20% or 25% na parang komisyon para sa magbebenta, para sa iyo, wala ka ng tubo. Nagigets mo? Yes, sir. Gets ko po. Kanyari, kung 600 ang price point natin, magbigay ka ng 25% or 20%, that's around 120 to 150 pesos. Diba? So, yung 600 minus mo ng 150, 450. Pero ang price point mo, yung cost mo, 300, may 150 ka pang matitira. Tama? Okay, sir. So, dapat, yun ang second na diskarte mo. Kasi since naka-online ka na,
'Di ba? Ang next na diskarte mo, mag-offline ka. Pag sa mga companies naman na offline naman sila, ang dapat diskarte nila is mag-online sila. Okay, sir. Sige po. Next question, please. Okay, sir. Next question, sir. Speaking of online na rin naman, sir. Aware naman ako, sir, sa mga algorithm sa Facebook. So, hinihit ko talaga, sir, everyday meron ako mai-post para at least maboost yung Facebook page ko, sir. Tama. So, ganito, sir. Since everyday naman ako, sir, nagpo-post. Pero, sir, parang hindi ko nakukuha yung views na right amount, sir, dun sa pinopost ko, sir. Kahit marami naman po akong followers, gano'n. Pero konti yung likers, konti viewers, konti nagko-comment. Malaking factor yun, sir, kapag online selling ka. So, mas marami nag-appear sa mga newsfeed nila. Kaya nga, anong question mo? Ayun, sir. Ang question ko, sir, meron po bang way or siguro way na lang, sir, na para ma-boost yung engagement mo. Page, yes. Nang hindi po nag-provide sa Facebook, sir, or sa Socknet. Yeah, bottom line kasi you have to understand the difference between activity versus accomplishment. Diba? Kasi like for example, Facebook ko may 6 million followers na ako. 6 million. Diba? Yun nga, minsan nagpo-post talaga ako, wala talagang masyadong nag-engage. Bakit po? Ang ibig sabihin yan, hindi gusto ng tao yung pinost mo. Diba? Okay. Probably it's too salesy. Diba? Kunyari, yung parang feeling nila nabebentahan sila parati. Diba? Dapat, kung magpo-post po tayo, in order to engage them, it must be beneficial to the client. Diba? Like for example, kailangan magbigay ka ng value eh. Like for example, either inspiration or nakakatawa, 'di ba, na mga quote or engaging quote. Kunyari pwede kang magsabi ng kung ikaw ay bibili ng t-shirt, 'di ba? Magtanong ka to engage, 'di ba? Tapos Q&A kayo, mag-survey ka. At least for you to engage para magkaroon ng malagyan ng comment section. Ako, pag nagpo-post ako, like for example, may mga funny quote ako, like for example, aanhin mo ang pag-ibig na wagas kung wala kang makakaing bigas. Di ba? Di ba? Yung parang, siyempre, matatawan tao, di ba? Totoo ba na ang bunso ang parating nagiging breadwinner ng pamilya? Di ba? So, pag pinost mo yan, di ba? Kasi branding ko yan eh. Nagkakaroon ng maraming engagement, 'di ba? Yung parang mga iba nagsabi hindi totoo 'yan. So minsan sila na mismo nag-uusap at minsan nagtatalo, 'di ba? Okay. So yun yung goal mo, kaya nga be creative in posting. Hindi lang ang goal magbenta. Ang goal is to engage. Okay? Okay, sir. Content po. Sige, sir. Sige. Kung meron kang i-promote mo na yung brand mo para makilala natin. Ano ba yung brand mo? Sige, go ahead. Sige, sir. Ayun po. Sir, una sa lahat, gusto ko lang din pasalamat since bigyan nga ako ng chance na makausap kayo, sir. Thank you so much. And gusto ko lang din i-plug yung business ko. Bali yung Bless Manila Clothing ko. Pa-follow na lang po sa Facebook page, sa IG. Tapos kung medyo in kayo sa fitness, bali nagda-try ulit ako na ibalik yung fitness goal natin. Mini vlog ako doon. Pa-follow na lang din sa YouTube, Chubby Gains. Tapos sa Facebook, Chubby Gains din po. Maraming salamat po again, Sir Chinky, sa... Chubby ano? Chubby Gains po. Chubby Gains. Ano is Gains? G-A-I-N-E-S? G-A-I-N-S po. G-A-I-N-S. Oo. Chubby Gains, sir. Gains. G-A-I-N-S. Yes. Yeah, G-A-I-N-S. Gains. Chubby Gains. So, sundan natin na mabuhay ka, ha? Raisil, maraming salamat sa iyo at yes, sana sir. naman Thank you po, lalo pang lumago yung negosyo. We're gonna pause for a short break.